Hello guys! Hello para to sa lahat ng Cancer. Cancer, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading. I hope na makuha mo yung energy. I hope na makuha mo yung mga messages na talagang para sa'yo. Okay, first card natin is taking shelter. The answers are within. And tingnan natin yung second card mo. And the second card is victory. Wow! Same with the Pisces and Scorpio. Talagang maganda yung takbo ng buhay nyo dito. So, sinasabi sa'yo dito, Cancers, na marami kang plano sa buhay. Kung makikita mo, parang ikaw yan, di ba? Yung parang, ang dami-dami mong gustong mangyari sa buhay mo, marami kang plano. Pero, yung iba sa inyo, hindi kayo sigurado kung tama ba tong direksyon or tama ba tong plano ko. So, yung iba, sinasabi ng baraha, marami kayong mga katanungan sa buhay. Marami kang hinahanap na sagot sa katanungan nyo. And sinasabi na yung sagot daw dyan ay naandyan sa'yo. Hawak mo yung kasagutan. Hawak mo yung liwanag. Okay? Okay, so yung second card natin is number 10, is 28, victory. Sinasabi ng baraha sa'yo na makakaranas ka, Cancer, ng sobra-sobrang victory and success. Ibibigay sa iyo ng universe yung sobra-sobrang victory and success. Sinasabi ng baraha sa iyo dito na isang completion, isang achievements, isang satisfactory kumbaga emotion yung mararamdaman mo dahil sa tagumpay na mararanasan mo or makukuha mo. So, dito sinasabi na isang pagtatapos, Cancer, ang posibleng darating sa'yo, but these endings will give you victory and success. Pwedeng graduation, retirement, or pwedeng any, kumbaga, completion or achievements na mararanasan mo. Okay. Okay, first two cards natin is Ten of Wands and Six of Pentacles. Nakikita ko sa iyo dito yung sobrang pagiging responsable mo, pagiging breadwinner, pwedeng responsable talaga siya. And yung Ten of Wands na to, yung sobrang busy siya sa ginagawa niya, pwedeng may full-time, may part-time. Pag uwi ng bahay, meron pa siyang mga additional na ginagawa, parang ganon. And dito yung Ten of Wands na to, medyo workaholic ka. Marami kang iniisip, marami kang ginagawa, or parang, yun, multitasking, mahirap to eh, 'di ba? Yung parang hindi ka, wala kang focus, kasi marami kang ginagawa, okay? Sinasabi ng barahan na yung rason kung bakit ka sobrang masipag, is dahil gusto mo ng financial stability, yung parang, ang gusto mo is yung maayos, yung, yung tagumpay, 'di ba? Yung parang meron kang goals, meron kang, eto yung target ko, gusto kong maging balanse yung financial ko. Yung parang anytime pag may problema ka sa pera, meron kang huhugutin dyan. Parang ganun. So, yun yung rason mo kung bakit ka nagtitipid. At the same time, bakit ka tawag dyan, etong Ten of Wands, nagtatrabaho. Parang ganun. Okay, next card natin is the Empress and Two of Pentacles. Anong dalawang barahang to, sinasabi na marami daw Cancer na pagkakataon or maraming posibilidad ang nasa harap mo, okay, para maging balance yung pera mo. So, new beginning siya ng Empress, fresh. Sinasabi sir dito na kung gusto mong maging maayos yung financial mo, kailangan mong maging, kumbaga, ready. Maging ready ka. And huwag kang matakot na, kumbaga, mag-take ng mga risky decision. Okay, so the Magician. Magician is, sinasabi na everything happens for a reason. All is possible. Same with the Scorpio. So, lahat ay posible. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Cancer, na nasa kamay mo yung swerte. Wala sa ibang tao, wala sa kung sino pa man. Five of Wands, and then Nine of Swords. So, nakikita ko sa'yo, yun lang. Ang pwedeng temptation or pwedeng problema na pwedeng ma-encounter mo is yung mga competition. Competition
Pwedeng may kaaway ka or pwedeng namumroblema ka sa competition na meron ka sa ngayon. Pwedeng in competition ng puso at isip mo, yung parang mismong katawan mo hindi magkasundo kung ano yung dapat na desisyon. In competition ka with your old and present situation in the past. In competition ka sa mga tao sa paligid mo or pwedeng kapamilya. So, masyado kang competitive. So, nakikita ko hindi ka makatulog sa gabi dahil nakikita ko yung sobra-sobra mong kagustuhan na yumaman, maging stable, ganyan ganito. So, relax ka lang. Okay? Relax ka lang kasi masyado kang hard sa sarili mo. Masyado kang nag-multitask, masyado kang nagmamadali. Okay? Yun, the devil. So, sinasabi sa'yo dito, Cancer, na ang pinaka-temptation, ang pinaka-sagabal sa'yo sa pagkakaroon ng masayang pamilya, ang sagabal sa'yo, okay? Sagabal ito, makinig ka. Cancer, may pamilya ka, pero hindi kayo magkasundo-sundo. Alam mo kung ano yung devil dito, kung ano yung sagabal dyan. It's your mindset. It's your competitive mindset. Okay? Huwag kang magalit sa akin kasi binabasa lang natin. Yung pagkakaroon ng masayang pamilya, it's a working process dyan. Kailangan nating trabahuin yan. Kahit sa magkakapatid, diba? Magkakaibigan, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend. Hindi tayo yung freeloader lang na kailangan, nandyan lang tayo. Sa relationship, kailangan may ginagawa tayo. Like you, diba? Kung ikaw ay padre de pamilya or ikaw breadwinner, talagang tinatrabaho mo yung financial. Ganon din sa relationship, sa family. Kung gusto mong maging maayos yung pamilya mo, iwasan yung pagiging competitive natin. Huwag tayo makipagkompetensya sa kapamilya. Huwag tayo makipagkompetensya sa mga tao sa paligid natin kasi may kanya-kanya tayong journey. Okay? Kahit nakambal, iba din yung journey nila. The Hangman and the Four of Cups. So, nakikita ko sir dito, pwedeng naghihintay ka ng text, ng chat, ng call, ng confirmation, but still waiting ka pa rin. So, wala pa siyang sigurado. And yun, 9 of Wands, pagod na pagod ka na. Nako, Cancer, mag-comment ka nga sa comment section. Nakikita ko sir dito, meron kang pinoproblema, meron kang hinihintay. It's either naghihintay ka ng pag-ibig. Okay? Parang pagod ka na. Kung kailan ka ba mamahalin ng karelasyon mo or ng kung sino may itong gusto mo. Pagod ka na sa pakikipag-deal sa buhay. Parang ganon. Sa mga bagay-bagay. Dito sinasabi ng baraha, makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition. Huwag tayong masyadong hard sa ating sarili. Kung halimbawa lang na nakakapagod na yan, magpahinga ka. Talagang mapapagod ka. Alam mo kung bakit? Kasi sinasabi dyan na masyado kang nagmamadali, nag-multitask ka. Yung pag-unlad natin sa buhay, hindi natin yan makukuha ng 24 hours. Yung kagustuhan natin, like gusto mong magkaroon ng bahay, lupa, sasakyan, business, makapagtapos yung mga kapamilya na kailangan makapagtapos ng pag-aaral, it's a working process yan. Okay? So, kailangan mong maging patient sa sarili mo, sa ibang tao. Yung victory and success dyan, naandyan na yan sa'yo eh. Yung eagerness mo na magtagumpay, yan yung magiging sandata para maging matagumpay ka. So, ang kailangan mo lang is iwasan yung pagiging aggressive and impulsive. Thank you guys. Bye!